Ngayon, ipinagdiriwang natin ang pinagpalang huling araw ng kapistahan ng mga tabernakulo. Naniniwala ako na taimtim kayong nanalangin ng huling 7 araw sa umaga at sa gabi nitong sanlinggong panalangin. Umaasa ako na sa pamamagitan ng biyaya ni na Ama at Ina, masasagot at matutupad ang lahat ng inyong panalangin. Mga 2,000 taong nakalilipas, sa Ebanghelyo ng John chapter 7, sinabi ni Jesus sa huling araw ng kapistahan, "Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom ng tubig na buhay ng Espiritu Santo." Ngayon ay ang parehong banal na araw na iyon kung kailan ibinigay sa atin ng Diyos ang mahalagang mensaheng ito. Umaasa ako na ang lahat ng ating kapamilya ng Zion sa lahat ng 6 na kontinente ng mundo ay tatanggap ng pagpapala na Espiritu Santo ng huling ulan ng masagana sa banal na kapistahang ito at tutupad sa misyon na ipangaral ang Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ngayon, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos sa sermon na pinamagatang ang makalangit na pamilya at ang misyon ng Ebanghelyo. Alamin natin kung ano ang misyon ng Ebanghelyo na dapat na isagawa ng ating mga makalangit na kapamilya ng may Espiritu Santo ng huling ulan. Higit pa rito, anong uri ng pananampalataya ang dapat nating taglayin para matanggap ang pagpapala na Espiritu Santo ng huling ulan mula sa Diyos? Tingnan natin ang bagay na ito sa pagpunta sa aklat ng Hosea. Sa Hosea chapter 6 verse 3, nasusulat na, "At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang liwayway at siya ay paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan sa tagsibol na dumidilig sa lupa." Dito, hindi ba tumutukoy ang ulan sa Espiritu Santo? Ang pinakamahalagang paunang kondisyon para matanggap ang Espiritu Santo ng huling ulan ay ang makilala ang Diyos. Nang hindi nakikilala ang Diyos ng tama, hindi maisasakatuparan ang pagdating ni gawa ng Espiritu Santo. Nagbabalik tanaw ng mga 2,000 taong nakalilipas. Makikita natin kung paano natanggap ng mga banal ng sinaunang simbahan ang Espiritu Santo ng unang ulan sa itaas na silid ni Mark noong araw ng Pentecostes. Sa mga araw na iyon, ang mga Fariseyo, mga pari, mga Saduseyo at ang marami pang iba ay nag-angking naniniwala sa Diyos. Gayunman, ibinuhos ba sa kanilang lahat ang Espiritu Santo ng unang ulan? Hindi ito ibinuhos sa kanilang lahat. Kanino ito ibinuhos? Ibinuhos ang Espiritu Santo sa mga apostol na naniwala kay Jesus at sa 120 banal na nagtipon ng sama-sama. Ibinigay ang Espiritu Santo ng unang ulan sa mga tamang nakakilala at tumanggap sa Diyos na pumarito sa lupa sa laman. Ngayon din, ang pinakamahalagang paunang kondisyon para matanggap natin ang Espiritu Santo ng huling ulan ay ang magkaroon ng tamang pagkaintindi sa makalangit na Ama at makalangit na Ina na pumarito sa lupa sa laman at ang magkaroon ng pananampalataya sa kanila. Pag natupad ito, ang pagtanggap ng Espiritu Santo ng unang ulan 2,000 taong nakalilipas noong araw ng Pentecostes ay pareho sa pagtanggap natin ng Espiritu Santo ng huling ulan sa panahong ito. Dapat nating makilala ang Diyos. Nakarecord sa Hosea chapter 6 verse 3 na, "At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Diyos." Ito ang paunang kondisyon para matanggap natin ang Espiritu Santo ng huling ulan. Mga 2,000 taong nakalilipas, nagtipon-tipon ang mga alagad na Jesus kasama ang 120 banal sa itaas na silid ni Mark. Sa panahong iyon, kahit na may maraming mananampalataya, ibinigay ang Espiritu Santo ng unang ulan tanging sa mga naniwala sa Diyos na pumarito sa lupa sa laman. Iyon ay si Jesucristo. Ngayon din, di mabilang na tao na gaya ng buhangin sa baybayin ng dagat ang nag-aangking naniniwala sa Diyos. Kabilang sa ganitong karaming tao, kanino darating ang Espiritu Santo ng huling ulan? Sila ang mga tamang nakakakilala at tumatanggap sa Diyos. Kahit na may maraming teologo at mga mananampalataya, ang Espiritu Santo ng huling ulan ay hindi maibibigay sa kanila. Bakit? Ito ay dahil hindi nila kilala ang Diyos. Masasabi natin ng may kumpiyansa na hindi nila kilala ang Diyos. Ito ay dahil sinasabi nilang walang ibang Diyos maliban sa Diyos Ama. May Diyos Ama lang. Ang maling pagkakaintinding ito tungkol sa Diyos ay pumipigil sa kanila sa pagkakaroon ng paunang kondisyon para matanggap ang Espiritu Santo.
Gayunman, malinaw na pinatototohanan ng Biblia na mayroon tayong Diyos Ama at sino pa? Ginigising nito tayo sa pag-iral ng Diyos Ama at pati ng Diyos Ina. Ngayon, ang mga hindi tumatanggap sa Diyos Ina o walang pananampalataya sa Diyos Ina ay hindi kailanman makikita ang gawain ng Espiritu Santo ng huling ulan. Pag iniisip natin ang tungkol sa bagay na ito, sa panahon ding ito, may ilang tao na binibigyan ng Espiritu Santo ng huling ulan, pero sa iba ay hindi ito ibinibigay. Pareho ito kapwa sa mga araw ng sinaunang simbahan at sa panahon ding ito. Dapat nating alalahanin na ang lahat ng sitwasyon at mga kalagayang ito ay pareho. Binigyang diin ni Propetang Hosea na dapat nating kilalanin ang Diyos at na dapat tayong magpatuloy upang makilala ang Diyos. Sama-sama tayong pumunta sa Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1 verse 26, makikita natin kung bakit ibubuhos ng Diyos ang Espiritu Santo sa Zion sa mga araw ngayon. Basahin natin ang verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. At magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Dito nasusulat na lalangin natin sa ating larawan ayon sa ating wangis. Makikita natin ang natin at atin na inuulit. Kung ang Diyos na lumikha sa langit at sa lupa ay iisa lang, mga tamang ekspresyon ba ang mga terminong natin at atin? Hindi ba alam ng Diyos kung paano tukuyin ang pangmaramihang anyo na natin mula sa pangisahang anyo na ko? Hindi ba sa pamamagitan ng kanyang salita, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay? Gayunman, ang Diyos na lumikha sa mga tao ay hindi nagsabi ng lalalangin ko, kundi nagsabi ng lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Patuloy na ginamit at binigyang diin ng Diyos ang pangmaramihang anyo. Kaya naman, makukumpirma natin na ang Diyos na tagapaglikha na nagsabing lalangin natin ang tao ay hindi talaga iisang Diyos sa katunayan. Ibig sabihin, ang mga tao ay hindi nilalang ng iisang Diyos. Kung gayon, kung hindi isa, ilan? Ibinibigay ng verse 27 ang sagot. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na, lalaki at babae. Sa kaninong larawan sila nilalang? Sinasabi na nilalang sila ayon sa larawan ng Diyos. Sa ibang salita, hindi ba nito ibig sabihin na kinopya ang larawan ng Diyos? Dahil nalalang sila ayon sa eksaktong kopya ng sariling larawan ng Diyos. Ano ang itsura ng Diyos sa kanilang orihinal na larawan? Kung nagpakita ang mga kopya sa anyo ng isang lalaki at ng isang babae, paano naman ang orihinal? Pinagtitibay nito na tiyak na may lalaking larawan ng Diyos at babaeng larawan ng Diyos. Para sa lalaking larawan ng Diyos, tinatawag siya ng mga Kristiyano bilang Diyos Ama. Kung gayon, natural na ang babaeng larawan ng Diyos ay dapat natawaging Diyos Ina. Walang paraan upang maikaila ni matanggihan natin ang katotohanan ito habang nililikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Iyon ay sa proseso ng paglikha. Ipinapaalam sa atin ng Diyos na ang Diyos Ama at ang Diyos Ina ay ang mga lumikha sa buong sangkatauhan. Ang gawaing ito ng paglikha ay hinayag sa atin ng Diyos sa aklat ng Genesis chapter 1 verses 26 hanggang 27. Naniniwala ang Church of God sa Diyos Ama at Diyos Ina. Dahil naniniwala tayo sa Diyos Ama at Diyos Ina alinsunod sa mga katuruan ng Biblia, sa aling simbahan darating ang Espiritu Santo? Kaya naman may dalawang uri ng simbahan. Ang isa ay ang simbahang naniniwala kapwa sa Diyos Ama at Diyos Ina, at ang isa naman ay ang simbahang nagkakaila sa Diyos Ina. Sa aling simbahan darating ang Espiritu Santo, walang pagdududa na ang simbahang naniniwala sa Diyos Ama at Diyos Ina ay makakatanggap ng mga pagpapala na Espiritu Santo. Ang huling araw ng kapistahan ng mga tabernakulo ay isang mahalagang kapistahan kung kailan ipinangako ni Jesus na ibubuhos ang pagpapala na Espiritu Santo. Hindi ba nakarecord sa Biblia na ibinubuhos ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga tamang nakakakilala at naniniwala sa Diyos at tumatanggap sa Kanya? Kahit sa pamamagitan lang ng aklat ng Genesis chapter 1,
Totoong totoo na may Diyos Ama at pati Diyos Ina. Dahil nakumbinsi tayo ngayon na natanggap natin ang Espiritu Santo, mas detalyado nating tingnan ang mga katuruan ng Diyos tungkol sa lahat ng bagay na ito. Muli nating kumpirmahin ang katuruang ito sa pamamagitan ng aklat ng Hebrews chapter 8. Sinasabi sa Hebrews chapter 8 verse 5 na sila'y naglilingkod sa ano? Sa anyo at anino ng makalangit na santuaryo. Kabilang sa maraming bagay rito sa lupa, tumuon tayo sa sistema ng pamilya. Sa pamamagitan ng sistema ng pamilya, malalaman natin ang kaugnayan na umiiral sa pagitan ng langit bilang ang realidad at ng lupa bilang ang anyo nito. Lumipat tayo sa aklat ng Hebrews chapter 12 verse 9. Patungkol sa mga bumubuo sa isang sistema ng pamilya, sino-sino ang mga miyembro ng pamilya? Hindi ba ito binubuo ng isang ama, isang ina at mga anak na lalaki at babae? Sa isang malaking pamilya, may mas maraming miyembro. Pero karaniwang may isang ama, isang ina, at mga anak na lalaki at babae ang isang pamilya. Magpatuloy tayo sa verse 9. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Sa makalupang pamilya, ang kinatawan ng pamilya ay ang ama. Gaya ng may ama sa makalupang pamilya, sino ang dapat na umiral sa kaharian ng langit? Gumawa ang Diyos ng isang tumpak na paghahambing sa pagitan ng realidad na nasa langit at ng anyo at anino nito na nasa lupa. Gaya ng may mga ama sa laman sa lupa, tiyak na may makalangit na ama sa langit. Kung gayon, gaya ng alam nyo, ang terminong ama ay magagamit lang ng mga anak. Ang pag-iral ng isang ama ay nagpapatunay na tiyak na may isang anak. Kahit na naging 100 taong gulang ang isang lalaki, hindi siya maaaring maging isang ama kung wala siyang anak, hindi ba? Gayunman, kahit ang isang 20 taong gulang na lalaki ay maaaring maging isang ama kung mayroon siyang anak, hindi ba? Gaya ng sinasabi ng Biblia, tiyak na may espiritual na ama gaya ng may pisikal na ama. Kung gayon, may mga anak din sa sistema ng makalupang pamilya. Hindi ba sila ang mga tumatawag sa kanilang ama? Kung gayon, hindi ba dapat na may mga espiritual na anak na tatawag sa Diyos na ating ama sa langit? Magpatuloy tayo sa 2 Corinthians para makita kung may mga espiritual na anak sa langit. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipon ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y magiging ano? Ako'y magiging ama sa inyo. Sinabi ng Diyos na siya ay magiging ating ama, at kayo'y magiging ano? Aking mga anak na lalaki at babae. Eksaktong nasusulat na, kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sino ang nagpahayag nito? Magpatuloy tayo sa bersikulong ito. Sabi nino? Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang mga ito ay hindi lang mga salitang sinabi ng isang taong dumaraan, kundi sinabi mismo ng Diyos sa atin na, kayo ay aking mga anak na lalaki at babae, ako ay magiging inyong ama. Ang ama at ang mga anak na lalaki at babae. Hindi ba ang mga ito ay mga titulong ginagamit lang sa isang pamilya? Gaya ng nasusulat sa Hebrews chapter 8 na ang mga makalangit na bagay at ang mga makalupang bagay ay nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng realidad at ng anino nito. Pinatutunayan ng sistema ng pamilya na umiiral ang kaugnayang ito. May Diyos Ama sa langit at may mga ama sa lupa. May mga anak na lalaki sa espiritual na mundo at may mga anak na lalaki sa lupa. May mga anak na babae sa espiritual na mundo at may mga anak na babae sa lupa. Kung gayon, sa lupa na isang anino, ama lang ba ang umiiral sa sistema ng pamilya? Sino ang nagbibigay ng buhay at nanganganak sa mga anak? Tanging pag may ina sa pamilya, magkakaroon ng buhay at maipapanganak ito. Kung gayon, kung may ina sa makalupang pamilya na isang anino, hindi ba dapat na may ina rin sa espiritual na mundo na siyang realidad? Oo, dapat na may ina roon. Hayaan niyong magkwento ako sa inyo.
과학자들이 Alam nyo ba kung paano natuklasan ng mga siyentipiko noon na bilog ang Earth? 혹시 여러분들 아십니까? 달의 표면에 Ano ang itsura ng anino ng Earth sa ibabaw ng buwan? 어떻습니까? 그달 Nakikita ang hugis ng Earth sa buwan. Nakumbinsi silang bilog ang Earth. 둥글구나 하는 사실을 확인을 했다고 합니다. Makikita natin ang aktwal na larawan ng realidad sa pamamagitan ng anino nito. 그럼 이 Kung gayon, sino ang umiiral sa realidad na matatagpuan sa kaharian ng langit? Kung ang refleksyong nakikita natin na ipinapakita sa sistema ng pamilya sa lupang ito ay nagpapakita na umiiral ang isang ina, 세상에 반영된 것입니까? ibig nitong sabihin na tiyak na umiiral ang ina sa langit. 하나님 May Diyos Ama at tiyak na may Diyos Ina rin. 그럼 하나의 어떤 Ito ba ay isang uri ng hypothesis o ito ba ay isang katuruan ng Biblia? 창세기 1장에서 봐도 Makukumpirma natin ito hindi lang sa Genesis chapter 1, kundi pati sa Galatians chapter 4. Malinaw nating makikita na ang salitang ina ay nakasulat din dito. Nakarecord ito sa bawat bersyon ng Biblia, sa Koreanong Biblia, sa Ingles na Biblia, sa orihinal na Hebreyong Biblia, at sa orihinal na Griegong Biblia. 같이 기록하고 있습니다. 전 세계 Sa anumang wika nyo basahin ang Biblia sa buong mundo, makikita nyo na malinaw na nakasulat doon ang salitang ina. Kumpirmahin natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aklat ng Galatians chapter 4. Sinasabi ng verse 26 na, 오직 ngunit ang Jerusalem na nasa itaas, 있다라고 하는 sa ibang salita na nasa langit, ay malaya, 자유자니 곧 na siyang sino? 우리 Na siyang ating ina. 여기서 우리 어머니 Ang ating ina rito ay hindi tumutukoy sa ating mga pisikal na ina. Sa halip, tumutukoy ito sa ating espiritual na ina. 이렇게 Sa paraang ito, malinaw na ipinapaalam sa atin ng Biblia na ang mga makalupang bagay at ang mga makalangit na bagay ay eksaktong nauugnay ng gaya ng sa realidad at anino nito. 고대 Noon, 과학자들이 지구의 어떤 nagawang matukoy ng mga siyentipiko kung bilog 알수 있었던 것은 o parisukat o patusok ang Earth 등장하고 있는 sa pagtingin lang sa refleksyon ng anino nito sa ibabaw ng buwan. 사실을 확인할 수 있었다고 합니다. 자, 그렇다면 Sa pamamagitan ng lahat ng ito, naiintindihan niyo ba kung bakit tinukoy ang Diyos bilang natin sa Genesis chapter 1 verses 26 hanggang 27? Ang mga nagsasabing, natanggap ko ang Espiritu Santo ng huling ulan o ginagabayan ako ng Espiritu ng Diyos nang hindi naiintindihan ang Diyos Ama at Diyos Ina ay maling-mali sa kanilang pagkaintindi. Ito ay dahil ang pagpapala ng Espiritu Santo ay dumarating sa mga nakakakilala sa Diyos. Sa mga araw ng sinaunang simbahan, maraming tao ang nag-angking naniniwala ako sa Diyos. Gayunman, 육체를 입고 ang Espiritu Santo ng unang ulan ay ibinigay tanging sa 120 miyembro na nasa itaas na silid ni Mark. 120명 성도에게 이른비 성령 Sila ang mga tumanggap kay Hesus Kristo na pumalupa sa laman bilang Diyos. Ngayon din, ang Espiritu Santo ng huling ulan ay ibinibigay tanging sa mga lubos na nakakakilala sa Diyos Ama at Diyos Ina at may matatag na pananampalataya sa kanila. 그래서 그 Kaya naman, ang mga tumanggap ng pagpapala na Espiritu Santo ay hindi dapat na manahimik. May isang bagay na dapat nilang gawin. 나만 가는 천국이 아니라 Dapat nating gabayan ang lahat ng tao sa lupa na magsisi at makarating sa langit para tayong lahat ay sama-samang makapunta sa langit. 우리에게 이제 그 Hindi ba ito ang tanging misyon at tungkulin na ibinigay sa atin? Kung gayon, muli nating isipin ang tungkol sa kaugnayan sa loob ng isang pamilya. 가족하게 되면 Hindi ba natin mailalarawan ang pamilya bilang isang grupo ng mga tao na nauugnay sa dugo? Ang pamilya ay binubuo ng isang ama, isang ina, at ng mga anak na nauugnay lahat sa dugo. 그러니 Ito ang dahilan kaya walang mas matibay na bigkis ng pag-ibig kaysa nang sa umiiral sa loob ng isang pamilya. Kung may isang makipag-away sa isang tao na hindi bahagi ng sarili niyang pamilya, maaari niyang putulin ang kaugnayan at maaaring hindi sila magkita sa buong buhay nila. Gayunman, hindi ito kailanman magagawa ng mga miyembro ng pamilya. Kaya sinasabi na ang pamilya ay ang duyan ng pag-ibig. 그럼 육적 가족 Gaya ng ang mga miyembro ng makalupang pamilya ay nauugnay sa pisikal sa dugo. Hindi ba nauugnay ang mga miyembro ng makalangit na pamilya sa espiritual na dugo? 있겠습니까? 자, 어떤 혈연 관계 Sa anong uri ng kaugnayan sa dugo tayo sama-samang binigkis ng Diyos? Buksan natin ang aklat ni Matthew. Nasusulat sa aklat ng Matthew chapter 26 verse 17 na, Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa,
Lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" Tingnan natin ang tagpo kung saan ipinagdiriwang na Jesus at ng kanyang mga alagad ang Paskwa. Makikita natin dito ang lihim ng makalangit na dugo. Magpatuloy tayo sa verse 26. Habang sila'y kumakain ay dumampot sa Jesus ng tinapay, binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang ano? Ito ang aking katawan." Ang tinapay ng Paskwa ay kumakatawan sa laman ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Tingnan natin ang verse 27. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito." Kumuha siya ng alak ng Paskwa at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito." Sapagkat ito, ang alak ng Paskwa, ang ano? Ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang alak ng Paskwa ay ang mahalagang dugo ni Kristo. Ito ang aking dugo ng tipan. Tinuruan tayo ni Jesus na ang alak ng Paskwa ay ang kanyang dugo ng tipan. Kung isasaalang-alang natin ang aspeto ng pagiging tao ni Jesucristo, kahit na siya ay Diyos, nagpakita siya bilang isang lalaki. Sa ibang salita, para sa atin, siya ay ang ating Diyos Ama. Ang dugo ng Paskwa ay ang mismong dugo ng Diyos Ama. Nang ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang alak ng Paskwa, sinabi niya na ito ang aking dugo. Dapat nating taglayin ang mahalagang katawan at dugo ni Kristo na walang kamatayan. Tanging ang mga may laman at dugo ng kanilang mga magulang ang maituturing bilang kanilang mga anak, tama? Kaya, paano kung mabigo tayong makibahagi sa katotohanan ng banal na hapunan ng Paskwa ng Bagong Tipan? Maaari ba tayong maging mga anak ng Diyos? Hindi. Hindi ito maaari. Gaya ng ang mga miyembro ng pisikal na pamilya ay pisikal na nauugnay sa dugo, ang mga miyembro ng espiritual na pamilya ay espiritual na nauugnay sa dugo. Sa pamamagitan ng Paskwa ng Bagong Tipan, makikita natin na ang pisikal na kaugnayan na nakatali sa dugo ay isang anyo at anino ng realidad na matatagpuan sa espiritual na kaugnayan na nakatali rin sa dugo. Hindi ba ito totoo? Tiyak na tayo ay mga anak ng Diyos. Tiyak na tayo ay may Diyos Ama at Diyos Ina rin. Sinasabi ng Biblia na ang pagkakilala sa Diyos ay isang paunang kondisyon sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Kung gayon, dapat tayong magkaroon ng ganap na pananampalataya sa Diyos Ama at Diyos Ina at pati ng dugo ng Paskwa ng Bagong Tipan. Hindi ba sa pamamagitan ng katotohanan ito, kinukumpirma ng Diyos na tayo ay kanyang mga anak? Pumunta tayo sa aklat ng Romans chapter 8. Ako ay anak ng Diyos, ang Diyos ay aking Ama. Hindi ito isang bagay na maaangkin natin ng sa mga sarili natin. Hindi ba dapat na may isang makakapagpatotoo para dito? May isang saksi na nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Sino ang ating saksi? Ang Espiritu Santo ay naging ating saksi. Tumingin tayo sa Romans chapter 8 verse 16. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y ano? Mga anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Bakit nagpapatotoo ang Espiritu Santo na tayo ay mga anak ng Diyos? Ito ay dahil namana natin ang laman at dugo ng Diyos. Tiyak itong mapapatunayan sa pamamagitan ng pagsusuri sa DNA. Taglay natin ang laman ng Diyos. Pati ang dugo ng Diyos, ginawa ng Diyos na malinaw ang katotohanan ito sa atin. Muli nating tingnan ang verse 16. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang ano, nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Dumarating ba ang pagdurusa pag nakaupo lang tayo at walang ginagawa? Bakit nagdusa si Apostol Paul at bakit nagdusa si Apostol Peter? Bilang mga miyembro ng makalangit na pamilya, nangaral sila ng Ebanghelyo ang katotohanan tungkol kina Ama at Ina. Gayunman, ano ang nangyari sa kanila sa prosesong ito? Dumaan sila sa labis na pagdurusa. Sinasabihan tayo ng Biblia na ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay nang uusig sa mga naniniwala. Iyon ay sa mga anak ng pangako, gaya ng inusig ni Ishmael si Isaac. Para tulungan tayong mapagtagumpayan ang pagdurusa at paghihirap na ito, ibinibigay sa atin ng Diyos ang kaloob na Espiritu Santo.
Kaya sinasabihan tayo ng Biblia na isuot ang buong kasuotang pandigma ng Espiritu Santo at isagawa ang ating ministeryo ng Ebanghelyo ng may kumpiyansa at katapangan. 하라고 하셨습니다. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay isang bagay na dapat nating gawin bilang mga anak ng langit na naglilingkod sa Diyos Ama at Diyos Ina at na nakatanggap ng mga pagpapala na Espiritu Santo ng huling ulan. Hindi natin dapat napatayin ang ningas ng Espiritu Santo na natanggap nating lahat. Napapatay ang ningas ng Espiritu Santo kung hindi natin ito ginagamit. Kaya, mahalaga na patuloy nating gamitin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Doblehin natin ang ating mga talento. 대로 해서 Ang mga may 5 talento ay dapat na gawin itong 10. At ang mga may 2 talento ay dapat na gawin itong 4. 이 내용을 Sa pamamagitan ng sanlinggong pangangaral na ito, makakapag-ani tayo ng masaganang mabubuting bunga sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ngayon ay ang huling araw, pero umaasa ako na mula ngayon ang misyon ng gawain ng Ebanghelyo ng Diyos ay maalab na may sasagawa at na mapagbiyaya itong matutupad lahat. Hanggang ngayon, napakabuti ng ginagawa ng ating mga makalangit na kapamilya ng Zion. 자꾸 하나님께서 Dahil kayong lahat ay labis na nagsisikap. Labis na nalulugod ang Diyos na binubuksan niya ang mga pintuan para maipagkaloob sa inyong lahat ang maraming biyaya. Naniniwala ako na nananalangin kayo ng marami habang sanlinggong pangangaral para sa kapistahan ng mga tabernakulo. Sigurado ako na mas mabilis nakakalat ang ebanghelyong ito sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa at natatapusin ng Diyos ang kanyang gawain gaya ng kanyang prenopesiya at aakayin ang lahat ng miyembro ng makalangit na pamilya sa walang hanggang kaharian ng langit. Naniniwala rito, magkaroon tayo ng malaking pag-asa at malakas nating ipangaral ang Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa para ang apoy ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin sa kapistahan ng mga tabernakulo ay hindi mapapatay. Bumangon tayong lahat at gamitin natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Umaasang tumanggap kayo ng maraming biyaya. Nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.